Ang pag-uusapan ho natin ngayon, mga reaction update PH, mukhang gagawing mastermind o ang pinakautak dito, si Alcantara. Yan po ang idadawit o yan po ang pinakaituturo nila para nga naman mga ka-update, maisip ho nila etong si Martin Luther King, si Saldico at si Marcos Jr. Kaya mga ka-update, pakinggan na lang ho natin. Ito naging pahayag ni Kong Mike Defensor at ni Attorney Trixie Angeles. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Yan. Recantation, kailangan patunayan nila na may duress, na may pinilit sila. Okay, duress is pagka tinakot. Okay, may threats, may threats sa pamilya o sa kanila. Yes, usually ganon. Okay. So, kailangan patunayan yan. Otherwise, sasabihin ng judge is, bibigyan ng weight yung original testimony kung hindi nila mapapatunayan yung duress. Okay. So, pagka wala naman napakitang duress o wala naman pinakitang, kunyari, sinabi lang nila, kasi nagalit lang kami noong mga panahon na yun eh. At gusto lang namin sabihin itong mga pangalang to, no value yun. Perjurious pa rin. Perjurious yun. Perjurious on their part. But as far as their testimony is concerned, talaga ano yun? What they said the first time. Pwede. They can assert that. And it's happened before. Kaya lang, in cases like this, usually dahil Senate yun, under oath, tapos meron kang affidavit which you affirm in the Senate. So medyo mabigat yan kasi ilang beses mong ni-reiterate at sinabi mo ito yung totoo. Tama. So in the case of Gutesa, meron siyang affidavit. Nilaban pa niya because ang inattack yung affidavit, di ba yung notaryo, di ba sa lahat naman ng ia-attack. Hindi nila ma-attack yung merits. So ang ina-attack nila yung form ng affidavit. That's right. Which could be overturned kung pagdating naman sa testimony niya in open inquiry, ni-reiterate niya yung mga nasa affidavit niya. Yung mismong pinanotaryo niya, binasan niya rin naman. At in-affirm niya uli, which means yung oath niya before the notary, kahit tanggalin mo yon, under oath din siya in the Senate. Okay. So ngayon, ang tanong, kung magre-recant siya, dalawa ang affirmation niya. Ito nga mga ka-update, sinabi na nga ho ni Senator Marcoleta dyan, nothing to gain ho si Gutesa kung sakali man. Kasi nga ho, sinusugal niya ho yung buhay niya. Alam naman po natin yan. Hindi lang ho yung buhay niya nakataya rito mga ka-update. Pati ho ang kanyang pamilya. Kaya napaka-ano ho yung siya ho yung binabanatan. Siya po yung pinagmumukhang tanga o ginagawang gago nitong si Ping. Di ba? Siya ho yung binabaliktad ho nila. Kaya marami hong nagsasabi ngayon na pati nga itong si Senator Amy Marcos, babaliktad itong si Gutesa dahil tinatakot ho yung pamilya. Kaya mga update, pakinggan na lang ho natin. Ito naging pahayag ni Atty. Trixie at ni Kong Mike Defensor. Unless sasabihin nila, inattack nyo yung affidavit ko, isa na lang. So, mali nga sila doon They shouldn't have attacked the first affidavit kung ipariricant nila. Yes. Which would have meant to, or maybe... Yeah, but it was under oath so ganun pa rin naman. Or maybe that's why ina-attack nila because they were going for a recantation. For a recantation. Ngayon, ang tanong ko, kung sakasakali, for example, napatunayan na meron palang talagang pananakot, assuming for example, kay Gutesa, kay Diskaya, na ito sabihin nyo, at may threat na napatunayan later on, ano magiging effect nito? Yung second, you mean, yung sa recantation may threat? No, the effect on dun sa mga nanakot. Kunyari napakita, ay nako, itong mga taong to ang kumilos, gumawa ng mga pagkilos para talagang pabaliktarin yung mga testigo. Para maging credible yung recantation niya, kailangan kasuhan niya yung mga supposedly pressure, nanakot, mga ganyan. Kasi may grave coercion. Yes, grave coercion. Or coercion, pwede rin. Okay, coercion. If at all, kunyari may kidnapping. Yun. Pwede yun, di ba? Serious illegal detention, arbitrary detention. Okay. So, yun yung tingnan natin ngayon. Kasi akong paniwala ko, Atty. Trixie, pagka ang tao nagsasabi ng totoo, lalo na sa issue na to, na lahat ng ating mga kababayan ay nakatingin, hindi nila pwedeng lokohin yung kaso. Di ba? Kaya yung sinasabing may gagawin kaming script, di ba yung binanggit ko nung kailan lang, sabi ko, lumalabas, may nabasa ako na parang si Alcantara na yung mastermind. Yung district engineer. Bumababa na ng bumababa.
O di ba mismong si Kong Mike Defensor mga kabdate, napaghahalataan na mukhang idadawit o gagawing utak itong si Alcantara. Hindi ho si Tambaluslos, ganyan ho nila kinaka-safety yan. Kasi nga ho, matatawag at matatawag yung pangalan ni Marcos Jr. Oras na madawit si Martin Romualdez at saka si Sandy ko. Di ba kaya nga ho ginagawang VIP witness itong si Sandy Kurakot? Ito yung mastermind. Walang maniniwala. Wala. Lalo na kung siya lang ang pag-iinitan. Yes. Para sa akin nga, yung testimony na binigay ni Alcantara, lalo na truthful naman, pati sarili niya, dinamay na niya. For me, bibigyan ng weight yan, ng credibility. Okay. Ito, Attorney Trixie, binanggit na to ni Senator Marcoleta. Okay. Kasi yung isa dun sa mga witnesses, si Paul Estrada, di ba? Okay, at saka si Mark Texay. Ito yung dalawang assistant ni Saldico. Sila yung tumatanggap ng pera, alam nila saan nanggagaling. At pinag-ayos nila yung pera, dinideliver naman nila kay supposedly doon sa Valle Verde muna, tapos dadalhin nila ng sa Horizon, sa bahay ni Sandy. Yung parang loot house. Oo. Yun lang ang nakatira doon, pera lang. Now, based on the testimony of Gutesa, sabi niya, allegedly, from Saldico, nagdi-deliver sila kay Martin Romualdez. Okay. Ang isang tao dyan, si Paul Estrada, sabi nila, sabi ni Senator Marcoleta, nasa Chile na. Okay. Kasi, social naman ang mga pinupuntahan nila. Oo, kasi, supposedly, at sana lumabas na yung pamilya. Okay? Yung tatay o yung kamag-anakan nitong mag-asawa, for some reason, may contact siya. So, nung una daw yan, supposedly, if you recall, nagsalita si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, may lalabas akong witness na malaki. If you check yes, yung I ano natin remember, meron siyang binanggit nga na gano'n. a month ago. All of a sudden, itong mag-asawang to, supposedly, may mga nakabantay. And yung iba pa nga, ay active daw sa military, not armed forces sa armed services. So, hindi ko nasasabihin kung PNP yan, kung NBI yan, kung saan yan. At ito daw, matapos na nagsalita si Senator Bato, supposedly, again, nabugbog. Oh my gosh. Binugbog. At from there, bumiyahe na sa Chile. Tapos lumabas na yung secret warrant ni Bato, ni Senator Bato. Hindi yata coincidence ito, no? Parang masyadong, ang dami namang coincidences ngayong araw. I'm not ang hiwaga ng panahon. Kaya tinanong ko sa iyo, Atty. Trixie, saan nanggagaling information ni Senator Amy? O, di ba? Kasi lahat alam, di ba? From the Discayas, Gutesa, pati itong sinasabi niya na merong abduction at pagdadala. Ang kamag-anakan nito, hindi ko lang alam kung kailan magsasalita, pero willing magsalita for the safety nung kanyang ni Paul at nung asawa. Ang problema lang, natatakot din sila baka may gawin kasi nga may mga kasama na pwedeng physically i-harm yung mag-asawa. Wow. And speaking of mga umaalis, pero hold that thought, umalis din si Secretary Bunoan. Oo. Alam mo, ang daming mga dyan, So, from witnesses recanting, ito naman, before pa siya kasi pinapatawag na uli si Sec Bunoan, di ba? Yes. Tapos, surprise, what a coincidence, umalis. Yes. Na kasama pamilya. Sama pamilya. Another coincidence. Alam mo si Senator Marcoleta, I was asking him, kasi if you recall, nagkaroon na Senate hearing, nag-resign na si Bunoan, tapos nagpa-excuse siya. Senator Marcoleta. Correct. Nakita ko ang daming nag-react na netizens. Oo. So I had to ask him. Sabi ko, Senator Marcoleta, bakit mo na-excuse si Bunoan during that hearing? Sabi niya, hindi, nagpaalam yun kasi prior to the hearing na pupunta at ang ospital. Sabi niya, wala pa namang kaso. Wala pang nababanggit from the affidavit of Discaya. Yung pa lang yun at that time. Discaya pa lang. In fact, wala pang Discaya nun papalabas pa lang. Okay. So sabi niya, pero pag minensyon ang pangalan yan, definitely isasampi niyan. So wheelchair na ba ang hinahabol dito? Kasi sabi, ospital daw, pupunta siya sa ospital. Hindi naman ata siya. I'm not sure kung member of the family. Oo. Pero itong nangyari na pinaalis sa labas ng bansa,
Ibang usapan to. Ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Oo. Kasi ang tingin ko, okay lang kay Senator Marcoleta dahil from what he said dun sa Yes. Senate, mapapatawag naman natin uli. Yes. At hindi pa na-mention at that time, sabi niya. At saka yun, dun lang. Nandito lang sa Pilipinas. O pagkatapos, pero sec pa siya nun. Yes, I know. Diba? Hindi pa I siya think- nagre-resign nun. Nung nag-resign siya, he asked to be excused. Hindi na siya nag-testify, pinauwi na uli siya. Dalawang beses yun. Okay. Basta one of those times na nakita ko yun, na tinanong ko kagad Senator Marcoleta. Pero yun, nandito pa sa Pilipinas. So, wait. Ayusin natin. So, tama. Tama ka. So, nung sec siya, hindi siya excused. Nung nag-resign siya, wala pang 10 minutes siya eh. Yun yun. Yun. Okay. Yun. Pinaano na Tapos siya. sabi ni Senator Marcoleta, hindi pa naman namin mention at the time yung pangalan niya. Correct. Ngayon, meron na eh. Meron na siyang oo. invitation to the ICI, I understand. May Correct. invitation to the Senate. Eh bakit biglang pinayagang umalis? Pinayagan. Sino ba ang papayag? Hindi na siya sick eh. Wala na siyang pagpapaalaman. Yes. Pero, And I recall, I asked you before, sabi ko, Attorney Trixie, di ba yung cancellation of passport, mahirap gawin dahil Kasi kailangan ng probable cause. probable cause. Pero sabi mo, hindi, pwede yan. Kung iano mo lang yung visa, Correct. pwede na. So, by diplomatic channels, dito, DFA can call up the embassy kung saan siya pupunta, Yes. pa-cancel yung Yes. visa. At saka ang problema ng taong bayan kasi, kung si Saldico nga, hindi nyo mahuli. Di ba? Kung saan-saan na nakaikot, kung saan-saan nagpupunta, kung saan-saan naririnig. Tapos ito, na part ng isang departamento na may pinakamalaking issue ng corruption, yung hepe niyan, pinabayaan yung umalis. Ito pa, sabi ng DOJ, may real-time monitoring sila ng paggamit ng passport. So, ewan ko sa'yo, do you think na may effect pa yan? Parang ang nilalabas, parang consuelo on the part of the DOJ. Di bale, na pinaalis namin, inalaw naming umalis kasi wala siyang whole departure. Hindi siya nasa watch list. Yes. Ngayon, belatedly, ginawan na siya ng immigration lookout bulletin. Yes. Nakaalis na siya. So, Yes. imo-monitor daw yung passport niya wherever yan magamit. Yes. Well, So, ako naman okay, sinabi nyo, may real-time monitoring kami. Ang tanong, nasan si Saldico? Oo nga. Di ba? Babalik tayo dun eh. Kasi yun naman ang experience natin. At least yun ang nakikita ng mga Pilipino. Ito nga, na madalas sinasabi ng pangalan. Sinabi na ni Bernardo, sinabi na ni Alcantara, sinabi ni Diskaya, sinabi ni Gutesa. Wala eh. Hindi Wala, naman nila wala pa mapauwi. rin, oo. Di ba? So, napaghahalataan. Pagka ayaw nila sa tao, nakakancel yung visa. Yung visa. Pag gusto nila yung tao, o may tuloy. Kaya hindi nagtitiwala yung mga tao eh. Oo. Dito sa mga Attorney Trixie, investigasyon. yung babae na binanggit ko sa'yo, yung mag-asawang Estrada at saka yung asawa niya, kasi dalawa sila eh, Oo. na magkasama. Ang kwento, meron silang passport, iba pangalan. Uy. Iba pangalan. Isa pa Yun ang yan, supposedly information. Again, ito'y kwento lang na nirelay coming from them. Na nirelay sa isang malapit nilang kamag-anakan. So, yung binabanggit mo na, okay, pagka pala delikado, kakampi, papaalisin. Makakaalis. Makakaalis. Pagka naman ayaw ipitin, ayun nga, nakakaalis. Pag iipitin, ang daling ikulong. Yan nga, katulad ho nito mga kabdik, sila Bunuan, nakaalis na, sila Estrada, Estrada ho ba yan mga kabdik, yung kasamahan ni Gutesa, di ba ho, agad ho nakalibad sa paalis ng bansa. Pero itong si Alice Go mga kabdik, dahil hindi nga naman nila kaano-ano o kasamahan dyan sa kanilang pagnanakaw, agad ho nila na-trace, agad ho nila natuntun. Pero itong mga to, kasali ho yan dahil sa may pangungurap po sila. Ano hong ginagawa nila mga kabdik? Pinapatapon na ho nila sa ibang bansa o inaalis na ho na dito para hindi na ho nila itumba o hindi na makapagsalita pa. Ganyan po katindi itong admin ni Marcos Jr. Kaya nga, Pagka gusto, may paraan. Yeah, itong kay Secretary Manny Bunuan, mabigat to. Mabigat to. Yeah. At tingin ko yung taong bayan talagang mainit dito sa isyong to. Tingin mo makakabalik pa? Tingin mo na? Secretary Manny? Oo. Sa tingin ko, honestly, hindi. Tingin ko he knows too much kasi imposible secretary kay. Oo. Agree. Pwede pa namang si Alcantara ang mastermind ng lahat. Di ba ang process ng lahat? Maniwala ba kayo? Oo. Tsaka hindi nila magagawa yan ng ganong katagal
kung ang mastermind, yung isang tao na kayang maglabas ng 10 million sa sa casino. Kumbaga, kung ganun ka-flagrant, nahuli na sila kaagad kung siya yung mastermind. So there has to be somebody Kasi, else. di ba, Attorney Trixie, if you recall, ang narrative dati na lumalabas sa Blue Ribbon Committee when Toby Chanko was invited, ang sinasabi niya, yung mga congressmen naglalagay ng pondo sa budget. Correct. Based sa paglagay nila ng pondo ng budget, kakuntsaba nila yung DPWH. Hold that thought. We'll have more insights on more hot topics when we get back. Ang kote ka, masyadong malaki. Pero, Attorney Trixie, baka naman magalit yung iba kasi ang limit is 500,000 eh. Kaya nga, Diba? Eh baka naman lahat nung... Alam mo ngayon, nasa mga banks, ang allowed lang daw is 500,000 withdrawal. As of now. Hindi, Sabi ng mga negosyante. Kasi nga, indicative yan ng masamang ekonomiya. Because of the bank run. Correct. Okay. Na tatakot sila, delikado yung banking Ang ano ko naman kasi, system, di ba yung sabi mo, ano ba yung limit ng AMLA? Yung 500,000. 500,000. Baka naman yung iba naman, lahat na lang ano to? Ma-flag, pati ordinaryong tao. Oo. Hindi, kasi ang pinagtataka ko nga, paano nakaka-deposit ng million-million itong mga to? So usually, ang gagawin ng bangko, sa unang time na gagawin yon, magtatanong sila. Oo. Tapos, pero pag regular yung mga transactions na ganun yung amount, halimbawa, negosyante ka, yan talaga yung mga receipts for the day, nasa millions, masasanay din sila, ipapakita lang, o receipts for the day ito. Eh, ang tanong, pag politically exposed person, such as, but not limited to, yung mga nakaupo sa pwesto, nakakadeposito sila ng million-million, di tinatanong ng bangko? Tinatanong. Tinatanong. No, pero, nagagawa. pwede ba ako mag-follow up doon? Can the list ng mga contractors na minention isa pa yan, immediately isubmit nila as politically exposed? Dapat. Pwede, dapat, di ba? oo, dapat. So that AMLA can immediately control. So yung una dyan, BIR, i-hold yung mga budget nila. I mean, BIR can always look for something. Oy, kulang tong binayad mo. Hold ka. And then number 2, political exposed para ma-hold yung pera. For example, di ba dun sa testimonya pa lang dun sa ang dami naming kinita on this time. Maglabas na kaagad. Nung time pa lang, na mga nagte-testify pa lang yung mga witnesses, tapos may mga nabanggit silang mga tao, dun pa lang nag-imbestiga na dapat ang BIR. So, unusual din kasi napalitan ng BIR commissioner bigla kagabi. Oo nga, kagabi. Actually, ang pumalit is si Yusek Mendoza. Yes, pumalit siya kay Attorney Lumagi, di ba? Yes. Pero meron din isa pang balita, from yesterday, si Congressman Kiko Miao Barsaga, may sedition case na final sa kanya. Inciting to sedition. Inciting to sedition. Alam mo kaya hindi ko makalimutan yung case na yon. Ang prosecutor is Assistant Prosecutor Habeas Corpus. Yun yung pangalan ng Yun ang pangalan prosecutor? niya. Oo. Attorney Habeas Corpus. Kasuhan mo yung magulang mo. Pero yun tingin ko, parang sa perception ng tao, ang bilis magkaso to... Para dun sa mga inciting to sedition. Pero yung ipinoprotesta, nandyan pa rin. May pera pa rin. Walang kaso, walang investigation. Balikan natin, si Com Lumagi, so far sabi record daw ang mga collections niya. Wow, talaga? Oo. So kaya nakakapagtaka, bakit biglang pinalitan? Well, hindi ko, alam mo si General Torre, in fairness maaaring may political kayong pananaw dyan, but as Chief PNP, he was doing well. For me, he was doing well. Pwede. Outside of the political, na meron nangyari yung or even within the political, sinunod niya lahat ng kagustuhan ng administrasyon. Bakit biglang nawala? Bakit biglang natanggal? Same. Ganun din yung impression kay Com Lumagi. Si Yusek, eto naman si Yusek Mendoza is finance naman talaga. Yes. Pero yun nga, sabi mo, maganda naman yung tawag dito. Tapos, ang lumalabas nga is, may exit interview ito. So, ano yun? Papagalitan siya. Anong exit interview? Paano? Kakausapin siya bago siya umalis. Ibang usapan yan. Alam mo yan di ba? Pagka yung, well, there are two kinds of firings sa political appointees.
yung talagang goodbye, hindi ka nakakausapin. You're in the doghouse, mga ganyan. Yung sobrang huli ka na or very public yung ginawa mo. Tapos, meron din yung mga tatawagin ka, kakausapin ka. Alam mo, Tony Trixie, sorry pero nung panahon namin, wala akong nare-recall na finar lang. Lahat kinakausap. Because style GMA yan. Oo. She's really the consummate politician. Yeah, and I Tingnan think, si PRD. I-announce pa niya. Di ba? without talking. Without. Minsan, there was one firing. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Nasa Okay. Malacanang, pinatawag yung mga tao. There was a ceremony to be held. Tapos, while in his speech, biglang nadala siya. Tapos sabi niya, oo nga pala, huwag ka nang babalik dito. Parang ganon. Oo. Okay. So, Hindi may kasi mga ganyang style. sa akin kasi, parang basic, di ba, in-appoint mo, tapos, anyway, hindi mo nagustuhan yung ginawa, then you tell them properly, Kinausap. yung nangyaring ganito, or naapektuhan ako, naapektuhan yung administrasyon natin, I'm sorry, but I have to. Kaya ang dami naming mga ibang mga firing doon na hindi naman matagal, pero may konting struggle kasi baka pwedeng pagbigyan nyo pa ako, baka pwedeng I can have a good exit, may mga ganun eh. I would never beg. Yeah. I wouldn't. So, Teka, pero, attorney siya. When you're spokesperson, sa'yo, paano nangyari? hindi ako press secretary. Sorry, press secretary. Anong nangyari? Talaga, dito natin Hindi ko sasabihin alam yun. Kasi you had that experience eh. Hindi, kinausap ako ni ES Bersamin. But by that time, I already knew. Yeah. Ready na ako. At least nausap ka. Hindi, kinausap ako. Pero, kasi, hindi alam ng presidente. Most people don't know that. Hindi Talaga? alam ng presidente at the time. Sinabi, because nung umabot yung resignation ko sa kanya, nakita ni SAP. Okay, sorry ako ni SAP. ikaw ang nauna. Oo. Nagbigay ka ng Nagbigay resignation. ako. Ready na ako, but there were certain things that I needed. Okay. Like, worried ako kasi may mga tao kang pinasok eh. Tama. So, Oo, syempre. I needed to make sure na hindi sila pag-iinitan and yung iba sa kanila, pinapasok Professional na. naman. Oo, pinapasok na pero hindi pa sila nababayaran. I wanted to make sure na they wouldn't get stiffed out of what was entitled, that they were entitled to. I had to take care of my people first. Yes. Pero at least nakausap ka. Because it was ES Bersamin. Oo. So, but yung the politics behind that na hindi pa natin masyadong pwedeng pag-usapan. Baka sa rally pag-usapan natin. So, the politics behind that was totally different na meron pang there were attempts na to try to convince me. They were convincing to stay, there were people convincing to go. Maraming ganyan eh. Merong pang politics behind that. Pero what made you finally decide? Bakit ka? I wanted my own terms. Okay. So, hindi ako okay. hindi ka magpapagamit on any political interest. Okay. Kasi when I was hired, it was the president who hired me directly. Yes. Wala akong dinaanan, di ako nag-apply. Yes. So, yun. Tapos may mga ibang mga kasama doon, iba yung tinutulak na agenda, iba yung tinutulak na... May mga ganon. So, May mga it ganon. had to be my own terms and I had to take care of my people. Yun lang talaga yung interest ko doon. I checked all of the papers that I signed. Siyempre, titignan mo lahat kung meron kang iniwan na nakabitin, para pag there was no time for turnover, ayoko mo na mag-turnover. So, I had to make sure na kung sakasakali, whoever took over, hindi sila makakakita na yung nakabinbin na trabaho. So, lahat yun kasi dumadaan sa legal, sa admin, and all that. That's why it was a clean exit. Easy, Alam mo, easy for me. ang department mo, ang pinakamaraming secretaries. Undersecretaries. And secretaries. Ay, ngayon, Yung from palitan. I mean, from totoo Presec yan. to kung ano na ba, PCO, whatever is the... Yun yung literal revolving door. Grabe, di ba? So, Ilan na kayo? 7, 8? I lost track. Oh. Pero, well, kasi the president is supposed to have been conducted an excellent communications campaign, di ba? A campaign is really communications. Magaling. It was, there was no looking back. Lahat ng issues, head on yan. And the support was so massive na kayang-kaya mong i-defeat yung mga issues. Yes. So, but for some reason, pagdating na... Sa governance na, nandyan na yung department, dyan na yung presidente. Itong una, I had no problems eh. It was easy to explain for the president because marami na siyang nasabi before. That's so, right. I had Balik lang.
yung mga SONA speeches niya, yung Yes. SONA speech niya, yung inaugural niya, yung mga campaign speeches. All I had to do is read all of that Yes. para makita ko kung ano yung iniisip niya with regard to any issue. Yes. So that was easy for me. It was not so easy for those who came after me. Okay. Kasi minsan meron siyang mga No, sorry, attorney, balik lang ako. conflicting, Why would you have a problem at that time? I didn't. No, I mean, why did you resign? Sabi mo, ang dami ng interest, it was the president. Which is, by the way, lahat sinasabi yan. If you're going to be the head of if you're going to be spokesperson or press secretary, direct ang link mo kay presidente, direct ang relationship, you can talk, open. In fact, sabi nga almost dapat in all negotiations, all discussions, katabi ang communications person, whoever that person is, kay presidente. Oh, that's why I was on the foreign trips. Yes. Oo. May may kwento pa nga doon. The first time that we were talking about the foreign trip, sabi ko pa, kailangan ba akong sumama? Because as press secretary, you're not just speaking for the president, you're not just handling the briefings, you are also managing the GOCCs. That's right. So, there's APO, there's PTV, IBP, tapos Yes. meron ka pang National Printing Office Yes, na inaasikaso. All of them with their own unique set of problems. So, we had to get past that. There were labor issues. Yes. There are issues of unpaid Yes. back wages, back salaries, and all that. Yes. So, kailangan asikasuhin yon and to secure budgets for those. Oo. So, yung gagawin mo na yon required massive political will. And kumbaga, ang dami mong kakausapin. So, what made you finally decide na ayoko na to? Itong nangyayari to, hindi ko nagugustuhan. Hindi ko gustong bigyan din ng problema yung administrasyon. Kung magkaka-political infighting ka in a communications agency, Yeah. nakikita niyo naman ngayon, di ba, with all the mixed messaging. How is the president going to survive all of these political... Ang nakakatawa dyan, mga ka-update, ha? Pagkatapos ho ng termino ni Marcos Jr., lahat ho ng tinutulungan niya, katulad niyan, alam niyo naman kung sino yung mga kakampi niya, tinutulungan niya, babalik ta rin ho din siya niyan. Yan po ang ikinasisigurado ho natin. Tignan niyo, kung sino ang babalik sa kanya, isang-isa na ho yan, mga update, si Boeing Remula. Panigurado't panigurado, mga ka-update. Pag wala na sa pwesto itong si Marcos Jr., ipapatapon din po yan sa ICC. Yan po yung kinasisigurado natin. Kasi nga ho, ginagamit lang po talaga nila dito si Marcos Jr. Kumbaga, frontliner lang ho yan. Yan po yung nakikita natin dyan. May kumukontrol ho bilang presidente sa kanya at isa po yun si Martin Luther King. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung mayroon po kayo naging reaction or opinion, komento lang po yan sa ating comment section. Pag-uusapan ho natin niya.